Hirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling. Magsinungaling. Wala siyang kinalaman dito. Tama, tama. Ang totoo po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors. Yun, 10. Siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Reaction by PH. So yan po, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Ka-Reaction By. Ako po si Reaction By. Ayan, sabay-sabay po natin panoorin. Sabayan po na rin natin ng reaksyonan sa comment section, no? Panoorin po natin ang mga ka-reaksyon at mag-comment kayo sa comment section. Ayan. Ayan. At huwag nyo po kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share dito po, no, sa ating channel. Ang sabi nga po ni Tatay Digong, ayan, I am not a Filipino for nothing. Yan. At mahalin po natin ating sarili nating bayang Pilipinas. So, eto na po. Talakayin na po. Mr. President, kanina pong pag-umpisang mag-present ang ating Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July proclamation 1st. Or after oath-taking, Mr. President. After the oath-taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... Andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi, para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling.
So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWs na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Ako, ayan, Lacson, huwag mo na ipagtanggol si Senate President. Narinig mo naman si Senador Marcoleta, alam naman niya. So, huwag mong sabihin, parang nakikita kang parang ano pa dyan eh. Talagang suportado mo si Tito Soto, no? Sana ganun lang. Huwag sanang umaba pa yan. So, ang pinapatungkulan lang ni Senador Marcoleta, alam naman niya. Kaya nga binida nga niya kung tinanggap nga ni Tito Soto yan, siyempre, mabubulgar yan, malaking kamali yan. So, diyan pa lang makikita natin na si Yusek Cabral na siya mismo ay guilty. Yan, no? So, sa Senate Blue Ribbon Committee, parang anong tawag doon yung nagmamang-maangan na kunwari wala siyang alam. Di ba? Dito pa lang nakita natin sila pa ang nagsasabi. Oh, di ba? Halatang halata, alam na alam. Yan na ang tunay na ebidensya na mismong siya ay mayroong ebidensya. Kaya si Tito Soto may ebidensya kasi siya ang minessage yata ng kanyang staff. Siyempre, ang staff ni Tito Soto, sasabihin din yan sa kanya. Siyempre, malalagot yan sa kina Tito Soto pag hindi sinabi yan, di ba? Ganun lang kasimple yun. Sino ang boss mo? Hindi mo sasabihin. Kung ikaw, stop ka lang, hindi mo sasabihin sa boss mo na may nag-message. Sasabihin mo, di ba? So, ganun lang. Wala naman na maling iniisip si Senador Marcoleta. Pero kung kayo merong maling iniisip, bahala na kayo dyan. Wala na kaming out na dyan. Tinatanong lang niya. So, alam naman niya. Ganun daw. Ganun siya talaga. Alam niya na hindi tinanggap ni Senador Tito Soto. No? So, ganun. Ipasok po natin uli. Eto na. Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na Yun. sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Tama. Ayaw po niyang aminin yun, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. Yun. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya
please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling. Magsinungaling. Na wala siyang kinalaman dito. Tama, Ang tama. totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors. Yun, 10. Siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na Tumbok. nabubunyag ngayon. Yan. Siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob o sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total, naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. So yun po, no? Ayan. So tinumbok po ni Senador Marcoleta na nag-message pala yung attorney ni Diskaya sa kanya na ibig sabihin magturo daw sina Diskaya na mga senador. Ganun ba? Kailangan daw may ituturong senador kahit walang kasalanan? Ganun ba yun? So hindi po tama, hindi tama ang batas dito. Bakit ganun? Dapat po, yan, sana makita yun sa CCTV o lahat po ng sabagay,
sigurado ipapakita naman ni Senador Marcoleta ang message na yan pagdating ng panahon, no? So malalaman din natin kung sino ang lumapit doon sa attorney ni Diskaya para magturo ng senador kahit walang kasalanan, no? So ano pong nangyayari? Bakit ano po ang Congress diyan, ang Kamara? Bakit? Ano pong gusto nilang patunayan? Dahil ba may tinuro si Diskaya sa mga Congress at sa pinakamataas sa Congress? Hindi po ano yon. Hindi sakop ng Senado yon. Basta sinabi lang ni Diskaya, ni Curly Diskaya, kung anong nalalaman niya. So kung meron pang mali doon, kayo na po balang mag-comment dyan, no? Ilagay nyo lang sa comment section kung kayo po kung tama po si Curly Diskaya, di ba? Pero ako po, naniniwala ako, malaki po ang kinalaman ni Diskaya sa mga anomalyang flood control. Pero ito po, sigurado po, merong sa likod nito, mga politiko, no? Pero yung binanggit po ng isang resources na site and content sa Senado na si Engineer Bryce, no, Hernandez, na binanggit ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada at si Senador Joel Villanueva na walang prueba, na sabi-sabi lang, malamang makakasuhan na namang panibagong kaso, no? Sigurado dapat na yan yan dapat ang mga binibitay, you know, kung sana may kaso ng diyan, mga yung death penalty, no? So sana po gusto ko sana po maturuan itong nagtuturo ng hindi tama, na ito pong tinuturo si Senador Jinggoy tsaka si Joel Villanueva. So ito pong taong tong si engineer, nandadamay na lang po ito. Palagay nyo po, ito po dadaan sa lie detector sa susunod na araw, kasi kinomprenta ni Senador Jinggoy na magpapalay detector silang parehas, no? Yan po, eto po, tuloy po natin ulit. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin sa ating distinguished gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Thank you. Senator Alan Peter Cayetano, the erstwhile Minority Leader, is recognized. Mr. President, Future. hindi pa naman, but thank you for that. Senador APC. May I ask one of my mentors, Senator Lacson, if I can ask a few questions. Willingly to the gentleman from Taguig and the Republic of the Philippines. Thank you po. So, let me start with the biblical principle and why I agree with you, Senator, no? Kasi sabi po sa Bible, it's not enough to do good. We have to prevent evil. So, I'm happy that despite na mas pinipick up talaga ng media in general, whether social media, prime media, yung expose nyo like last time, you took the time to go through the various laws and to Anyway po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share sa video ndo. Sa ilalim po ng button natin, merong subscribe button na kulay green. So, subscribe na po kayo, no? Ito po, ituloy natin si Senador APC. remind us. Kasi siyempre ang common thinking, wala naman nangyayari dyan, na-absuelto din. No? But I do appreciate it. Kasi nga, it's not enough na ma-expose. It's not enough na may solusyon. Ito tama, yan ang hinahanap. Kailangan talaga may managot. Tama. And I was thinking about it kanina, Senator, kasi kaya ako nasabing mentor. Nakasama kita nung gusto nung panahon ng cheating. Hello, Garci. So ngayon parang hello... Darcy. Hello, Darcy naman po ba to? O, is that yung, or ano yung sine? Hello, goodbye. Hello, love, goodbye. Parang hello, may kontrata.
love kong gawin to, tapos goodbye, wala pa palang ginagawa na bayaran na, no? Oy. So yung Ano kaya first magandang question title ko, yan, no? Senator, is related to yung sinabi ni Senator Villanueva na if you cannot convince them, confuse them, so mukhang ang strategy, at narinig ko na to even before the speeches, na pagka nilabas nyo to, dadamay ko na lahat. So ang problema natin ngayon, sinong totoo at hindi. So first question ko, Senator, are you in favor na yung klarong-klarong involved, simulan na yung kaso sa kanila? Definitely, and I hope Ayun. May naano lang akong title. Hello, Tsunami! Ayun. Talo ka, Tsunami! Hello, Tsunami! Laban sa flood control. Di ba? Oo. starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, ang mabilis po rito yung malversation through falsification. Kasi kung plunder po yung ating ipafile, alam mo naman natin, 10 taon, 12 taon, tapos may speedy trial pang i-invoke. So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 million. No bail na po ito. Of course, naipen po ito ng isang retired Supreme Court Chief Justice at yun yung umiiral na batas na kung saan mas madaling i-prove eh. Kasi tulad nito, malinaw na kulang-kulang yung pirma, hindi naman kompleto, mga litrato talagang halatang pinalsify, swak na swak po and I would say open and shut case kung ipapile. And I intend to submit, as I already promised, committed to him, to Secretary Vince Dizon, lahat po ng aming nakalap, lahat ng dokumento, lahat ng attachments, ibibigay ko sa kanya para kung ma-constitute na yung independent commission para magpa-file. I think they're just waiting for the issuance of the executive order. Para na sa ganun, ma-transmit niya na agad at masimula na agad yung pagpa-file ng complaint. Kasi hindi rin madali. Medyo process yung preliminary investigation. Kung ombudsman man yan, baka mamaya idaan pa sa fact-finding investigation. Hindi agad-agad mag-PI. So yun po yung ating problemang hinaharap na kaya nawawala ng gana yung ating mga kababayan sa tagal. Yes. Actually, Mr. President, nasagot mo na rin yung susunod kong tanong, which is, well, technically, which is, will you be in favor of partial committee reports kung klarong-klaro? Kasi nga may sistema na rin ang ombudsman na kapag ka nanggaling sa Senado o House, no? So I know it's fraught with dangers and you don't have to answer me now, but just to your point, di ba, na if the investigation takes us till the end of the year sa dami at saka pa tayo mag-committee report, may pangalawang debate dito sa committee report. Pero halimbawa, may nakita na kayong, as of now, Mr. President, ilan po yung nakita nyo na ghost na klaro? Napakarami. Sa Bulacan po, hindi lang namin sinama. Ang bilang namin, mga 30 po eh. So for example lang, Mr. President, let's say sa 30 yon, meron 4, 5, 6 na tao na napaka-clear. Let's say yung pumirma na completed, yung contractor. Tapos for example, kung may COA report na lumabas sa COA report na yon na completed, pwede rin. Kung wala pa namang COA report, hindi naman kasama yon. But ang point ko, Mr. President, is that kasi pagka yung klarong-klaro na guilty or at least the evidence is overwhelming, that will also help us get direction. Pero kung hihintay natin ilan, paano kung ang involved dito 1,000, 2,000, 5,000 tao, guguluhin lang po nila. Yes, Mr. President, and that is not without President, no? Yes. Dahil nagawa na natin ito eh. Nagawa tayo, yung committee, nagsubmit ng partial at ito'y pinag-usapan natin sa plenaryo at nung na-adapt, pwede natin ipadala sa Ombudsman or sa DOJ. And Mr. President, it will not affect the case. So, It will not affect So meaning the- if we find out later on that there was a legislator or a secretary or a undersecretary involved, you can still file the case. Kasi ang masama po, di ba, kung final na natin ngayon laban sa 5 tao, tapos bawal mo na i-file against 3 tao, yung 3 tao na yun ay mastermind, then we agree it will be a partial whitewash. Pero hindi, this is not the case here.
No, the case here is that if in the course of investigation may lumabas na equally as guilty or mastermind or accessory accessory after the fact, pwede pa naman pong kasuhan yon. Yes, Mr. President. As long as kompleto resibo. Kasi mahirap yung sabi-sabi, turo ka ng turo, asan yung pruweba mo? That's right. Hindi po ba? And that's part of the confuse them. So one of the effects of today of naming two senators, burahin ko muna yung pangalan ng dalawang senador. Sabihin natin hindi sinabi yung pangalan ng dalawa, sabihin natin hindi kilala. May chilling effect din yun eh. Para bang sinasabing, oy, pag nag-ingay din kayo at nag-imbestiga din kayo sa Blue Ribbon dito, ipapangalan naman namin kayo. Di ba? Ang daling magpangalan ngayon. And I'll go beyond pinangalan ka na tumanggap. Ngayon parang lumalabas is nag-advocate ka lang ng isang proyekto. Or yung, for example, no, if a state university now suddenly has a building, what if ikaw yung presidente, wag ng congressman o senador, ikaw ay pangulo ng university na yon at gusto mong itayo yung building. Parang may implication ka agad na kasama sila sa kalokohan. Paano ko yung building na yon na-inspect, wala rin namang mali? So, nakikita ko po na yes, we have to be thorough, but tama po kayo na pag walang resibo, in fact, umaabot nga minsan yung walang resibo na nagbabanggit ng project pero hindi naman sinabing may problema sa project na yon. Yeah, speaking of chilling effect, Mr. President, I remember, no, just occurred to me, noong yung na policy issue exploded right in our faces, ako pa mahimbing ang tulog ko noon. Kasi wala naman po akong pork barrel. So, mahimbing ang tulog ko. Hindi ako nag-aalala na kinabukasan, pagbukas ko ng dyaryo, makikita ko yung pangalan ko doon. And similarly, in this particular issue, pag ako po naturo So anyway po, ang sinasabi nila dito, mga ka-reaction ba, kailangan may resibo. Kung magtuturo ka, kagaya yung tinuro yung dalawang senador, pero walang resibo, ano mangyayari doon? Nagtuturo, kahit sino pwedeng ituro. Kahit si Senador Marcoleta, pwede nilang ituro. Ganun lang kasimple. Pero ang problema, yung mga tinuturo nila, siguro dahil alam nila medyo may konting record dati, ngayon sila ang tinuro, kaya ganun. Pero ang mahirap diyan, wala silang resibo, kaya ganun. Kaya sana Senador Jinggoy, ituloy niyo po yung ikakaso niyo diyan sa Hernandez na yan. Ang laki ng linustay ng pera ng tao para ng kaban ng bayan. Tapos ang lakas panloob manira ng mga senador, no? Yan po. Sana po. O yan, diyan po nagtatapos ang ating programa o video. Ayan. So lahat po ng subscriber at di pa nag-subscribe, maraming salamat po. Ayan. Syukran.